Sa ibang balita, opisyal ng inanunsyo ng Pag-asa ang pagtatapos ng amihan season. Senyales na magsisimula na rin ang panahon ng tag-init. Kasabay niyan, maraming mga Pilipino na naman ang makararanas ng grabing init, lalo na sa lansangan. Pero paano nga ba iniibsan ng mga Pilipino ang init at paano nga ba may iwasan ng dehydration at heat stroke? Si Jap Regala para sa 13 sa tanghali. Mula umaga hanggang gabi, nakapwesto sa kalye ng Barangay Batasan, Quezon City si Nanay Rita. Kahit tirik ang araw, tuloy ang kanyang pagtitinda para may pantusto sa araw-araw. Nila, diskarte lang ang kailangan para maibsan ng init. Mag-inom lang lagi tubig, magpaligo palagi, pay-pay, lagyan ng yelo minsan para hindi sobra kainit. Alauna naman ng tanghali, hindi pumapasada ang tricycle driver na si Reynald Castro. Bukod kasi sa medyo matumal ang biyahe, matindi rin anya ang init sa ganitong oras. Titigil muna ako sa may puno. Malilim. Ganyan. Para mahangin, para makarelax. Tapos inom ako ng tubig. Ako'y nauuhaw na eh. Huwag natin magbaon ng tubig. Para kasi dehydration, mahirap. Pero karami kami mga driver talagang ganito. Sa malilim, may tapat ng puno, ganyan, pahinga muna. At kapag masyado nang mainit, solusyon ni Reynald? Mag-i-scared na ako para mahangin. Matatakbo ka, tatakbo, malakas ang hangin. Para naman sa street food vendor na si Solo Amor, mahalaga ang regular na pag-inom ng tubig at pagpapahinga sa lilim, lalo na't may pinagdaanan na rin siyang sakit. Kahit pa unti-unti lang na tubig, basta huwag lang matuyuan. Lililim muna ako. Kasi minsan, tirik na tirik talaga, hindi kakayanin. Kaya, siyempre, pupunta sa gilid ka muna. Pag alam na medyo umano naman, loto na naman. Katulad kasi ni Nanay Rita, mahalaga sa kanya ang bawat kita. Kung hintay mo pang lumilim na talagang ayaw mong painit, wala ka naman pera, wala kang pagkain, kaya ka lang magnegosyo. Pag hindi na sa sarili. Kaya laban lang. Pero ayon sa mga eksperto, hindi lang diskarte ang kailangan. Dapat ay may tamang kaalaman upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng init. Ayon kay General Physician Dr. Via Galban, may ilang mga sakit na maaaring makuha kapag hindi nakokontrol ang init na nararanasan sa katawan, tulad na pagkatuyo ng bodily fluids o dehydration. Na tutuyuan or kumukulang or nagkukulang yung tubig sa katawan natin. No? So, minsan may mga nararamdaman tayong sintomas tulad ng pagkahilo, panunuyo ng bibig, no? Panghihina, no? At no, hindi tayo nauuhaw, na hindi ibig sabihin no, na hindi na tayo dehydrated. No? Pwede pa rin tayong ma-dehydrate kahit hindi tayo nauuhaw. Maaari ring makaranas ng heat exhaustion at heat rash kapag matagal na nabibilad sa araw. Pinakadelikado naman ang heat stroke na maaaring magdulot ng pagkawala ng malay at posibleng ikamatay kung hindi agad malulunasan. Ito yung pinakadelikado kasi maaring mawawala ng malay, no, yung katawan natin, nawawala yung natural na regulatory mechanism na katawan natin para mapanatili yung temperature natin. Kaya no, ito ay emergency no kapag tayo ay nagkaroon ng heat stroke no kasi pwede itong lumala, pwede itong ikamatay. Pero paano nga ba ito maiiwasan? Ang pinaka-advice namin, especially para hindi tayo magkaroon ng heat exhaustion or heat stroke or iba't iba pang mga kondisyon, no, is uminom ng tubig kahit hindi ka pa nauuhaw. No? Huwag hintayin na makaramdam ng uhaw bago uminom ng tubig. Average adult, 2 to 3 liters, no, is 2 o 3 litro ng tubig sa isang araw. No? Pero kapag ikaw naman ay nag-exercise, nag-gym, nagtatrabaho sa init, sobrang pawisin, no? Yung trabaho mo masyadong physical, no? Maaring mas higit pa doon no, sa 2 to 3 liters no, yung kailangan nating tubig sa katawan. Mahalaga rin anyang bantayan ang kulay ng ihi bilang senyales ng dehydration. Kung ang color ng ihi natin ay light yellow, no, pwede nating sabihin na okay, sapat pa yung tubig sa katawan natin. No? Pero kapag nagiging dark yellow, nagiging orange na yung ihi natin, no, yun na yung mga senyales na kulang na sa tubig yung katawan natin.
Paalala pa ng mga eksperto, magsuot ng magagaang damit, gumamit ng payong o pamunas at iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Iba-iba man ang paraan sa pagpawi ng init na nararanasan ng ating mga kababayan. Isa lang ang ating layunin, ang maiwasan ng heat stroke at dehydration ngayong papalapit na ang tag-init. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Jap Regala, 13 sa tanghali ng Congress TV.